skills that will help me get an entry-level or junior UX design job. So ito ay effort impact scale. Ginagamit ko siya when it comes to decision making. Alin yung mga low effort task and magbibigay sa akin ng high impact results. And gagamitin natin siya para sagutin yung skills that will help me get or help you get an entry level or junior UX design job. Nandito yung skills natin, tapos identify natin sila one by one. Alin dito yung low effort, high impact skills. For example, facilitating workshops. So, ang mga workshops na to is yun nga, design sprint, ideation, leading the team to come up with a decision or with a design. Kung ako ang employer, will I be hiring you guys as mag-facilitate ng workshops? Since kayo ay entry level and junior pa lang, I won't be giving you the task of facilitating workshops. In terms of getting skills that will help you get an entry-level job, hindi siya high impact. Nasa low siya. Sasabihin ko din sa inyo, mahirap siyang aralin agad. So, high effort siya. Information architecture. Nandyan nga yung sitemaps, user flow, yung content outline, paano natin i-structure yung mga content sa isang application. Do you think, will you be given the task of doing those activities? In terms of user flow, sitemaps, actually, nagagawa din siya ng mga entry level just like the UX strategy. Mas madali siya compared sa strategy. Kasi meron na tayong input sa strategy. So ito, more on structuring na nung inputs dito sa part na to. Tandaan nyo yung kanina, may discovery phase, may mga workshops, may gathering of information. So in terms of impact, pwede kang ma-hire if you have these skills. So lagay ko siya dito, higher than the UX strategy. Pero in terms of learning it, medyo may challenge. Pero kaya din naman siya. Ako, sinasabi ko as someone na galing din sa graphic design, multimedia arts yung kinuha ko, medyo challenging yung sa information architecture. So for me, dito siya, high impact sa hireability ko and high effort siya para maintindihan. Kaya dito ko siya ilalagay. Lagay naman natin sa user research. Yan, user research, ano siya, marami din na entry-level na UX researchers. Nandiyan din yung interviews, creating personas, those kind of things, those activities. Tulungan ko na din kayo sa user research. Posible kayong ma-hire dito. Kaya may impact siya if marunong kayo ng user research. Kung ako, ilalagay ko siya dito sa high effort. Mas mataas siya sa information architecture kasi challenging yung activity na to. Pero if entry level ka and may skills ka nito, ano siya, mataas yung impact para ma-hire ka. Pero para matutunan siya, bilang ako from graphic design, kaya ako nilagay siya dito sa high effort, high impact. Okay, next one is UI design. Low effort siya, lagay natin sa ka-level siya ng impact ng user research. And wireframes. How about wireframes? Medyo tricky. Meron siyang analytical thinking kasi you can just put them na eto dito ko lahat ilalagay yung box, di ba? You still have to check ano yung magwo-work sa users mo from the user research. Lagay natin siya dito sa high impact. So let's move to prototyping. How about prototyping, creating something that looks and feels like the real application. Hindi siya coded. If you're using Figma, meron doon prototyping tool, clickable screens. How about user testing? Balikan natin yung kanina. For example, may gawa tayo ng idea. Tapos, pagdating sa design, nagawa tayo ng UI, and then gumawa tayo ng prototype. Kailangan mong i-test muna yung application mo bago mo dalhin sa build phase or sa development phase para makapag-save ka ng time and effort sa development. Ang test na kailangan ko dito is usability test. Madali ba siyang gamitin yung design ko, yung prototype ko? Or valuable ba yung design ko para sa users? If hindi, naka-receive ka ng feedback do sa user testing mo, then you can go back and iterate yung idea mo. Tulad din ng user research, UI, may mga na-hire na entry level dito. So, lagay natin siya dito. Pero in terms of the effort to understand it, nahirapan ako personally dito. Next is design handoff. Design handoff naman is communicating your designs sa developers. Okay? Parang specifications ng designs mo, ano yung mga pages, ano yung transition, ano yung mga design specific requirements mo. Hindi lang siya sa design, sa visuals mo, sa flow, low effort. Lagay natin
natin dito. Lagay na lang natin sa gitna. Kasi ang design handoff, communication, communicating your design to the developers, medyo mahirap siya. You really need to have good communication skills, how you are going to articulate your design decisions sa mga developers. At the time, yung communication naman nun is being done by high-level designers. In terms of documenting naman, pwede pa rin siya ng entry level. So, lagay natin siya sa gitna. So, hindi siya mahirap intindihin, pero ang challenge dun is communicating kapag magkakaroon na kayo ng design walkthrough. Alright? So, lagay natin siya sa gitna. Right now, meron na tayong skills that will help you get an entry level or junior UX design job. Low effort and high impact. Nandito yung UI design and prototyping. Ibig sabihin, madali siyang gawin. 'Di ba? Since galing tayo sa design background or graphic designer tayo dati, ito yung mga skills na madali nating matututunan to start right away sa UX. Ngayon, ito yung ibig sabihin yan. So ito, yung nasa upper left, okay, first quadrant natin, do now. Yun yung kailangan yung i-focus if you really want to start sa UX. Okay? If gusto mong magkaroon ng job, you start with this. Kasi yun yung madaling matutunan and makakapagbigay sa'yo ng impact right away. And then, dito naman, medyo mahirap sila. High impact pa rin sila, pero it will require some time to work on them or to learn those skills. And dito, wala naman tayo nakalagay dyan. Medyo maliit sila, low effort, pero hindi sila high impact. So, those are just, subtask lang. Pero wala naman tayo dun. And dito sa lower right, kalimutan mo muna. Bakit? Kasi hindi ka ma-hire para dito kung entry level ka lang and then mahirap silang matutunan. This skills requires experience. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, itong mga skill set na to, you can plot your own effort impact scale para malaman sa sarili nyo kung ano yung best para sa inyo. Pero ako, nagsasalita bilang dating multimedia designer or graphic designer. Ito yung mga skills na parang madali sa akin and nag-help sa akin para makakuha ng UX design job.